Kakabili lang, ilang buwan pa lang ang nakalipas ng isang bagong van. Pero ngayon, may bago na naman. Ang tanong, magkano kaya ang bagong van na ipinakita ni Chris Lawrence? Alamin natin at pag-usapan sa video na ito, mga ka-star. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. This is home. Minsan ang tagumpay ay hindi lang basta nakikita sa mga matatamis na tagumpay sa entablado, kundi pati na rin sa mga bunga ng mahabang taon ng sakripisyo, tiyaga, at hindi matatawarang talento. Ganyan na ganyan ang kwento ng buhay ng ating mga paboritong bituin na sina Chris Lawrence at Katrina Halili na mula sa kanilang pagsisikap ay nakamit ang maginhawa at masaganang buhay na tinatamasa nila ngayon. Alam naman natin na si Chris Lawrence ay patuloy na humahataw at abalang-abala sa kanyang sunod-sunod na mga shows at concert tour sa United States at Canada. Sa loob lamang ng isang buwan ay halos 2 hanggang 3 gig ang kanyang ginagawa sa isang linggo, isang patunay ng kanyang kasipagan at pagmamahal sa kanyang musika at mga tagahanga. Subalit, bago pa man siya tuluyang lumipad patungong abroad, para sa kanyang mga sunod-sunod na pagtatanghal, isang kapansin-pansin at marangyang hakbang ang ginawa ni Chris Lawrence. Ayon sa kanyang naging post, dinala muna niya ang kanyang sasakyan sa isang sikat na customized car shop at car dealer sa Parañaque upang sumailalim sa isang bonggang pagbabago. Marami ang nakapansin sa bagong video na ibinahagi ni Chris Lawrence noong gabi ng August 6. Sa nasabing video, ipinakita niya ang kaniyang bagong convert na Mercedes-Benz V-Class Viano na ngayon ay may Maybach-style na itsura. Dahil dito, maraming netizens ang agad na na-curious kung magkano nga ba ang halaga ng ganitong klase ng luxury van. Bago pa man ito tuluyang maipakita sa publiko, ibinahagi rin ni Chris Lawrence na bago siya umalis papuntang United States, dinala muna niya ang kaniyang van sa isang car customization shop sa Parañaque upang ipa-convert ito. Ngayon, ayon sa ating impormasyon at research, ang makikita sa video ay mukhang isang Mercedes-Benz V-Class Viano na na-convert lamang sa Maybach style. Ibig sabihin, hindi ito isang original na Mercedes Maybach na lumabas mismo mula sa factory. Isa itong Mercedes-Benz V-Class Viano na binigyan ng Maybach-inspired na disenyo sa pamamagitan ng professional conversion. Mahalagang linawin ito dahil mayroon talagang mga original na Mercedes Maybach models na inilalabas ng kumpanya. Ngunit sa kasong ito, base sa mga detalye at sa naging pahayag ni Chris Lawrence tungkol sa pagpapagawa niya ng sasakyan bago ang kaniyang biyahe, mas malaki ang posibilidad na ito ay isang professionally converted na unit. Siyempre, ang kasunod na tanong ng marami ay kung magkano ang halaga ng ganitong klaseng van. Batay sa ating nakalap na impormasyon, ang isang brand new Mercedes-Benz V-Class ay karaniwang nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.5 million hanggang 9 million pesos, depende sa variant at mga available na features. Samantala, kung ito naman ay isang Maybach-style converted Mercedes-Benz 5 Class, maaari namang umabot ang presyo nito sa humigit kumulang 8 million hanggang 15 million pesos, depende sa kalidad ng conversion, interior upgrades, at iba pang luxury features na ipinakabit ng may-ari. Kung ang unit naman ay second-hand or imported, maaari itong maglaro sa humigit kumulang 3.5 million hanggang 7 million pesos, depende sa model year, kondisyon ng sasakyan, at lawak ng naging conversion. At kung ang van ay mayroon ng full VIP luxury interior tulad ng executive captain seats, malaking entertainment screen, ambient lighting, premium materials, at iba pang high-end features, posible pang tumaas ang halaga nito sa 10 million pesos pataas. Kaya kung pagbabatayan ng video na ibinahagi ni Chris Lawrence, hindi nakapagtatakang marami ang humanga sa kaniyang bagong luxury van, lalo na kung isa sa alang-alang ang halaga at antas ng customization na isinagawa rito. Ngayon, mga ka-star, base sa mga bagong kuhang larawan at video, mukhang hindi lang pala exterior ang isinailalim sa customization. Makikita rin natin na may ilang pagbabago sa interior ng van. Halimbawa, mapapansin ang premium leather seats, ambient lighting sa kisame at gilid ng cabin, pati na rin ang executive style na upuan na mas premium ang dating kumpara sa karaniwang interior ng isang van.
Makikita rin ang center console sa pagitan ng mga captain seats. At base mismo sa ibinahagi ni Chris Lawrence, mayroon ding massage function ang mga upuan. Isa ito sa mga premium features na karaniwang makikita sa mga VIP luxury conversions. Gayunpaman, hindi pa rin natin masasabi ang eksaktong halaga ng conversion. Bagamat may ilang bahagi na ng interior ang ipinakita, hindi pa rin natin nakita ang buong kabuuan nito. Hindi natin alam kung meron ba itong malaking entertainment screen or television, refrigerator o minibar, privacy partition, upgraded sound system, o iba pang high-end luxury features na karaniwang idinadagdag sa ganitong klaseng VIP conversion. Kaya naman, hindi pa rin natin maaaring tukuyin ang eksaktong presyo ng naging customization ng van ni Chris Lawrence. Ang masasabi lamang natin ay malinaw na hindi lamang panlabas ang ipinabago rito, kundi mayroon ding premium upgrade sa loob. Gayunman, ang kabuuang halaga ng conversion ay mananatiling pagtataya lamang hanggat wala pang kumpletong pagpapakita ng buong interior at ng lahat ng features nito. Base sa mga larawan, ang malinaw na nakikita ay premium leather captain seats, ambient lighting sa kisame at side panels, executive center console, massage seats, based sa sinabi ni Chris, luxury ceiling panels. Hindi naman malinaw kung mayroon itong malaking TV or entertainment screen, mini refrigerator, privacy partition, upgraded audio system, iba pang VIP features. So, eto na nga, mga ka-star. Siyempre, alam na natin, nag-post si Chris Lawrence pagkadating niya mula sa kaniyang series of concerts sa Canada at US, mga ka-star. Nag-post nga siya at ang sabi niya, "Is this the new KKK van?" Wow! 'Di ba? Nakakabongga ito. At syempre, napansin din natin na itinag niya ang pangalan ng company kung saan niya ipinagawa or ipina-customize ang kaniyang van. So with that, alamin naman natin ang ilan sa mga komento ng ating mga netizens na excited sa kaniyang pagbabalik. Basa lang tayo, mga ka-star, sabi ng isa. Pinasilip mo na naman lang kami, Dada. Haha. Tapos may isa pang nagsabi, pwede po ba pasakay ako dyan? Meron ding, wala po bang live Mr. B? Nakakabitin eh. Kanina post yung ibon, ngayon naman sasakyan. Update naman po. Hahaha. And alam ninyo ba? Nag-reply pa nga rito si Chris Lawrence. Ang sabi niya, bitin ba? Kaya nakakatuwa dahil paminsan-minsan ay nagre-reply talaga siya sa ilan sa kaniyang mga followers. May isa ring nagtanong, pumaldo na ba si Mr. B? At ang sagot ni Papa Chris, medyo. Ha 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 ha. See? 'Di ba? Nagre-reply talaga si Papa Chris sa ilan sa mga netizens. Siyempre, hindi naman niya mare-replyan ang lahat dahil napakarami rin ng mga comments. Sabi pa ng iba, yes, gising na siya. Ang iksi ng video, Chris Lawrence. Bitin! Ayan na naman si Mr. Bitin. Oy, gising na sila. Ano na? Dami naming nag-aabang sa live. Sobrang paldo si Mr. B. Ang ganda ng van, pati na yung nakaupo. 24-hour husband and wife challenge. Anong balita, Mr. B? Excited na kami. Ang ganda na ng van, ang ganda pa ng girl na katabi. Hi, sa wakas meron na kaming napanood. Kanina pa ako nag-aabang. Bongga na yung KKK van. May isa namang nag-comment. I thought it was Toyota. Tapos may isa pang nagsabi, ikaw yung paldong-paldo, Mr. B. Katabi mo, beautiful girl, Miss B. At may nagtanong pa, Toyota o Mercedes ba yung van? Oy, naguluhan ang ating mga netizens. Mercedes-Benz po iyon. Nabasa ko rin sa likod noong isinara ang pinto. Kasi naaalala natin, noong una nilang ipinakita ang van nila, ibang brand ang alam natin. Tapos ngayon, eto naman. Kaya maraming nagtaka. Ang bongga naman. Daming sasakyan ni Mr. B, 'di ba? Ay nako, ikaw ba naman ang pumaldo sa kaka-concert, 'di ba? Mga ka-star? At gaya ng napansin natin, iisa talaga ang sinasabi ng karamihan sa ating mga ka-star. Bitin daw. Masyadong maiksi ang video. Marami rin ang naghahanap ng live. Ang sabi pa ng iba, please inip na po. Kaya iyon talaga ang pangunahing concern nila. Bitin daw at maikli ang video. So ayan, mga ka-star. Abangan na lang natin
Baka sa susunod ay mas mahaba na ang kanilang video para hindi na tayo mabitin sa panonood. Nakakatuwa naman ang excitement ng kanilang mga supporters. Abang-abang lang tayo sa mga susunod nilang updates. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin. Ikaw naroroon. Ngayon kabayan, Pinoy Star TV. This is home.